Buhay ni Mang Erning. Arab Filipino 5, pahina 96 hanggang 97. Marso 12, taong 2015. Alas 5 ng umaga ako nakarating sa pila. Pangatlo ako, kaya maaga akong nakapagsimula ng biyahe. Magkapatid na estudyante ang una kong inihatid sa paaralan. Pagbaba nila, mayroon namang sumakay papunta sa palengke. Tuloy-tuloy ang biyahe dahil maraming pasahero. Halos sila ay mga mag-aaral na may dalang malalaking bag. Ang ibang mga bata naman ay inahatid pa ng kanilang mga magulang. Nagpatuloy ito hanggang alas 8. Wala nang masyadong pasahero dahil nagsipasok na sa paaralan o sa trabaho ang lahat. Mahaba na rin ang pila ng tricycle kapag ganitong oras, kaya matumal na ang biyahe. Umuwi muna ako pangunang halian kasama ang mga bata at palitan ang mga pundidong ilaw sa kusina. Naihatid ko rin ang kapitbahay namin si Aling Teray patungo sa ospital. Masakit yata ang kanyang bunso. Napakasikip ng kalsada pagsapit ng alas 5 ng hapon. Marami sanang pasahero, subalit punong-puno rin ng sasakyan ang mga kalye, kaya mabagal pa rin ang biyahe. Mabuti na lang at may malulusotang mga iskinita na hindi kayang daanan ng mga kotse o jeep. Naisakay ko ang mga anak ni Mang Teban, kaya humimpil muna ako sa kanilang tindahan upang doon maghapunan. Sandali lamang akong nagpahinga dahil kailangan ko ring bumalik agad sa biyahe. Uwian naman ng mga nagtatrabaho ang hinahabol ko. Doon ako nag-aabang sa sasakyan ng jeep. Maraming pasahero na ayaw nang maglakad kapag ganitong oras. Alas 10 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-iina ko. Pagdating ko, nakakapagod ang biyahe, pero kinakaya ko pa rin. Mabuti na nga lamang at maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasi ang hanap buhay namin kapag bakasyon at walang estudyante, mahina ang kita. Inisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa aking mag-iina. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi. Bukas, magbibiyahe akong muli.